Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ngayon, doon tayo sa isa pang tanong. Ano ba ang tsansa? Ano ba ang tsansa ng oposisyon talaga na manalo sa 2028? Sa totoo lang, based nga sa survey, mas hindi pa nga Marcos at Romualdez ang nakikitang malakas na makakalaban ni Sara. Kung survey ang pagbibasean, ang nakikitang mabigat na makakalaban ng Duterte, yung oposisyon ni Leni, Risa, De Lima, yung grupo ng oposisyon, hindi Marcos. Walang malakas na panlaban ang Marcos eh. Wala. Si Sandro Marcos, hindi pa naman pwede yan. Bata pa yan. Si Amy Marcos, hindi naman yan imamanok nila BBM. Kalaban na matigas nga ang ulo eh. Si Romualdez naman, yan sana ang gusto nilang ipambato. Problema naman sa Romualdez, kay Martin Romualdez, hindi naman tumataas sa survey eh. Kahit ang dami ng pinamigay na mga ayuda. Kahit ang dami ng pinamigay na ayuda, ang dami niya ng ginawa, visible siyang masyado. Pero pagdating sa survey, ang layo. Ang layo. Kaya ang nangyayari dito, si Romualdez, wala. Pag tumakbo si Romualdez na president, parang mangyayari yan katulad kay Mitra. Suportado siya ng mga politiko, pero pagdating sa tao, talo siya. Katulad nung nangyari nung 1992 elections. Panalo si Ramos, pangalawa pa nga si Miriam Defensor Santiago, pangatlo lang si Mitra, talo. Gayon din ang nangyari kay Joe De Venecia. Si Joe De Venecia, tumakbong presidente nung 1998. Naniniwala siya, malakas siya kasi yung mga kongresista nasa kanya. Ay speaker siya ng House eh. Busog niya yung mga kongresista eh. Kaya lang, paglabas ng resulta, talo si De Venecia ni Erap. Ganyan din ang problema ni Romualdez. Yung mga kongresista nasa kanya. Pero pagdating sa delivery ng boto, presidente kasi ang bumuboto tao, national vote yan. Kailangan mo dyan, hindi lang makinarya, hindi lang pera. Kailangan mo, popular ka rin sa tao, mabango ka sa tao. Hindi ganun ang karisma ni Romualdez eh. Elite na elite eh. So, anong connect niyan sa sinasabi kong tungkol sa oposisyon? Kapag ganyan ang sitwasyon ng Marcos at ng Romualdez, magiging open ang Romualdez at ang Marcos na magmanok ng iba. So, posible kaya na imanok ng Romualdez at ng Marcos si Risa or si Leni? Posible yan. Posible yan. Sa tingin ko, magbubukas sa ganyan ang Marcos at ang Romualdez. Bakit? Kaysa naman manalo si Sara. Ngayon yung sabi nga ni Ronald Llamas sa discussion namin kagabi, diba, tinanong ko siya, anong tingin mo kay Romualdez? Sabi niya, tingin ko hindi natatakbo si Romualdez. Sabi niya, tingin ko hindi na siya tatakbong presidente. Sabi ko, paano mo nasabi? Ano niya daw? Anyway, si Llamas, maraming connect yan, maraming connection. Sabi ko, ganun ba? Hindi na raw tatakbo si Romualdez. So kung hindi tatakbo si Romualdez, maghahanap yan ng imamanok. Ang problema, sino naman ang imamanok ng Marcos at ng Romualdez para matalo si Sara? Si Tulfo nung una. Ang problema kay Tulfo, mahina na ngayon eh. Si Erwin Tulfo nga, inaasahan magtatap na chair, tinalo ni Bongo. Nagpang-apat lang, tinalo pa nga ni Bam Aquino. So wala. Kumbaga yung Tulfo magic, wala na, hindi na nga nanalo si Ben Bitag eh. So, si Erwin Tulfo sana, si Rapi Tulfo sana, kaya si Erwin Tulfo ang pwedeng imanok ng Marcos. Ginugroom nila yan. Pwede rin ang marami ring bumabanggit, Gibo Chuduro daw, pwedeng imanok ng Marcos. Ang problema, hindi ganun kalakas si Gibo eh. So, kung hindi ganun kalakas si Gibo, sino ang malakas na panlaban kay Sara? Si Leni Robredo yan.
o si Risa. Ngayon, okay ba na magsama-sama yan? Kahit kasi hindi okay, sa tingin ko dapat silang magsama. Hindi kung ano yung pwede ba silang magsama. Ang sagot diyan, kailangan nilang magsama-sama. Kasi kung hindi magsasanib pwersa, ang pwersa ni Leni at ni Risa, ang kampo ng Marcos at Romualdez, lalo na kapag nag-field ang Marcos at Romualdez ng isa, ng pangbato, tapos lumaban din si Leni or si Risa, kalaban si Sara, talo. Pag nag-three-cornered fight, talo. Talo yan. Dapat magsanib pwersa ang lahat ng anti-Duterte. Kaya broad anti-Duterte United Front. Yun ang dapat. Yun ang dapat. Ngayon, pwede ba yan? Yes, pwede yan. Kung sa survey ay manatiling malakas si Leni, na siya ang pumapangalawa kay Sara, o baka mas lumamang pa siya kay Sara, or si Risa, kung lumakas sa survey, posible yan. Anyway, sila Ronald Llamas naman. Ang grupo nila Ronald Llamas, sila yung nasa likod ni Risa. Tingin ko, open yan sila Ronald Llamas sa alyansa eh. Open yan. Pero, kung sila Ronald Llamas ang tatanungin, ang gusto nila, dapat ang pambato sa presidente, oposisyon, either Leni o Risa. Dapat sila Marcos at sila Romualdez susuporta lang dito. Yan yung ano. Pwedeng si Leni ang pambato, ang vice ay si Romualdez. Pwede yun. Pwede yun. Or pwedeng si Risa ang pambato, tapos magbibigay sila Marcos ng gusto nilang vice. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. So ano ang tsansa ng oposisyon sa 2028? May tsansa ang oposisyon. Bakit? Unlike nung 2016 na tinalo si Marroas, unlike nung 2019 na natalo yung 8 diretso, itong 2022 natalo si Leni Robredo, isa lang ang nanalong senador. Itong 2025 maganda ang showing ng oposisyon. Maganda yung showing ng oposisyon. Naka 2.8 million ng akbayan, nangunang party list. Nanalo si Kiko at si Bam. Second si Bam. Fifth si Kiko. Mataas na showing yon. Mataas na showing yon. So yan yung kinakapitalize ng oposisyon ngayon. Na dapat, dahil maganda ang ipinakita ng oposisyon dito sa labang ito ngayong 2025, so baka ang kampo ng Marcos at ang Romualdez suportahan ang oposisyon para lang matalo si Sara. Yan yung yan yung senaryo na pwedeng tingnan. Yan yung isang senaryo yan na pwedeng tingnan, Kaya kumbaga, hindi suntok sa buwan na mag-ambisyon ang oposisyon ngayon na posibleng makuha ng oposisyon ang pagka-presidente sa 2028. Lalo na kung susuportahan ng kampo ni Marcos at Romualdez ang oposisyon. Halimbawa, si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo, tapos ang vice galing sa kampo nila Marcos, malakas yan. Malakas yan. Pwedeng samahan yan ng kampo nila Pacquiao, kampo nila Tito Soto, kampo nila Lacson. Lalong lalakas yan. Lalong lalakas yan. Yan ang posibleng tumalo kay Sara sa 2028. Anyway, malayo pa ang 2028. Kaya lang, ang paniniwala kasi nila Trillanes at sa kanila Llamas, hindi na dapat maulit yung error ng 2022. Ano ba yung error ng 2022? Hindi kaagad nag-decide si Leni. Ang tagal bago nagdesisyon. So ngayon hindi. Malayo pa, naghahanda na ang grupo nila Ronald Llamas at Trillanes. At hinahanda na nila yung yung pwersa ng kakampings, gusto nilang palakasin, i-consolidate. Kahit yung mga pambatong senador, inaano na nila binubuo na nila Kasi para sa kanila, ang oposisyon, malakas ang tsansa sa 2028. Pero dapat malayo pa maghanda. Yung pang-presidente, pang-vice-presidente, pang-senador, mahabang paghahanda dapat ang gawin. Para hindi tulad ng 2022, itong pagkakataon ngayon, mas malakas ang tsansa. Okay? Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.